ito, of course, may patungkol sa mga issues, no, na kinapapalooban ng impeachment ni VP Sara. So, pakinggan natin. He asserts Duterte is unfit to hold any public office. Let's get on point with former Senator Antonio Trillanes. Senator, good to see you again. Welcome to the show. Maraming salamat po sa inyong oras. Good evening, Ms. Speaker. All right, first your reaction dito po sa draft resolution that was circulating among senators declaring the de facto dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Duterte. Alam niyo po, alam ng mga gumawa niyan na unconstitutional yan at ito ay dereliction of duty, ika nga sa military. No? At but they are pushing it. Bakit tinutulak ito ng mga pro-Duterte senators? Kasi natatakot sila na pagka nasimulan ang impeachment trial ni Sara, makikita yung mga iba't ibang krimen ni Sara Duterte. Actually, mga ka-clear, kasi ganito yan. Hindi ba ang subject of impeachment trial ay si VP Sara? Pero bakit ang kumikilos at parang tila nagtatanggol kay VP Sara yung mga ilang senador na masasabi nating talagang pro-VP Sara? Hindi ba ang papel supposed to be ng senator, no? Ng mga senador sa impeachment complaint or sa impeachment trial, sila dapat yung judge, di ba? Sila yung huhusga. Pero dito, ang lumalabas, sila na yung lawyer ni VP Sara. Kahit wala pang ginagawang aksyon si VP Sara, sila na yung nagtatanggol. Hindi ganun yung nature ng pagiging senator judge. Kaya nga judge, di ba dapat impartial? Pero ngayon, pati ito si Senator Amy, di ba? Kumbaga, pinag-aaralan talaga nila yung mga issues dito. At kitang-kita naman natin kung ano yung gusto nila. Ayan nga, may nagsisirculate di umano na, hindi lang di umano, may nagsisirculate na talaga na draft resolution para ibasura ang impeachment, no? Pabor kay VP Sara. Hindi ba parang sila na mismo, wala pang motion dito si VP Sara. Sila na, moto proprio, ganon, ang nagsasabing, i-dismiss na yan. Hindi valid yan. Hindi valid ang pag-file. Diba? Hindi yan dapat tumawid sa 20th Congress. O diba? Hindi sila nagiging judge. Sila yung nagiging abogado ni VP Sara. Diba? Kaya, ang pagiging impartial ba ng judge, in general kahit sabihin natin political process ito. Pero hindi ba nagro-robe yan? May oath sila. Di ba? Pag naging judge ka, syempre dapat neutral ka at babase ka lamang sa ebidensya. Dapat impartial. Wala ba sila nalalabag doon? Kahit ipangalandakan nila na political process ito, judge pa rin kayo. Hindi kayo abogado ni VP Sara. Di ba? Parang kakaiba talaga. Lantaran, di ba? Lantaran talaga. Na sila pa ang mahanap ng paraan, no? Kitang-kita naman na sila pa ang mahanap ng paraan para hindi matuloy yung impeachment trial. Sige, tuloy natin to. All right. Did you see it coming though that may magpapaikot na ganitong draft resolution prior to supposedly the June 11 reading of or the presentation of articles of impeachment and the oath-taking of the senator judges? Hindi natin nakita yan nung simula kasi supposed to be ministerial ang role ng pagbubukas ng impeachment trial kasi maliwanag yung sa Constitution, hindi mo kailangan ng malalimang interpretasyon dyan. Pero binabaluktot ang interpretasyon, precisely merong agendang pigilan ang impeachment trial. But if you actually, Senator, look at the numbers and even during the midterm elections, the results of the midterm elections, it didn't really favor the administration. In fact, it favored the opposition or the Duterte bloc, as they call themselves. So bakit po sila matatakot when it seems, doon po sa mga nagbibilang, they have the numbers? Yes. Alam nyo kung kumpiyansa talaga sila dyan sa numbers na yan. Precisely, pwede naman kayong mag-acquit sa dulo. Yes, oo, di ba? Sabi nga nila, pwede mag-acquit, pero ituloy yung trial. So anong kinakatakot nila?
'Di ba sabi nga ni Pinky Web, meron naman na silang numero. O, numero na hindi natitingin sa ebidensya. Numero na papabor na lang sa isang tao. Numero na hindi napakikinggan kung ano ang isinisigaw ng taong bayan. Transparency, accountability. Numero na pang sarili ang agenda. 'Di ba? So yun, may numero talaga. Pero kahit may numero, hindi ba dapat pakinggan kung ano ba yung reklamo sa patungkol sa di umanong korupsyon? 'Di ba? Na hindi ma-i-account yung millions of pesos na ipinagkatiwala sa kanya bilang kanyang confidential funds sa 2 departamento, 2 institusyon, sa OVP at sa DepEd. 'Di ba nakakataka nga, 2 pa. Bakit kailangan hindi, ito lang naman mga kaklir, ba't kailangan pa kasi magkahiwalay? 'Di ba? Sabi ko nga, yung bang alam kung may alam ang OVP, 'di ba may nalaman sila na info kung totoo, 'di ba, na may operasyon sila. Yung bang nalaman nila, halimbawa, may patungkol doon sa DepEd, nalaman ng OVP, Kasi confidential funds yan, pang ano naman yan in general yan kung gagamitin nila. Hindi naman, OVP lang kung meron lang kaming nakikita mga terorista, komunista dito sa OVP, dito lang namin yung gagamitin Kahit may nakita kami regarding doon sa DepEd, kung may teroristang teacher doon o may terorista ng recruit ng mga estudyante, ay hindi namin papakialaman yan. Hindi papakialaman ng mga nakuha ng OVP na info, di namin i-share sa DepEd kasi magkahiwalay yung pondo. Ganun ba yun? Diba? Bakit nga kailangan pa magkahiwalay ng pondo? Diba? Okay, tuloy tayo. Kaso, as what we have seen nung impeachment ni former Chief Justice Renato Corona, and I was there, nung pinupulsuhan ng mga analyst yung leaning conviction or leaning acquittal, lamang yung leaning acquittal. No? I think ang bilang nun, 10 yung leaning conviction, 13 yung leaning acquittal. Pero because of the evidence, nung na-present na yung ebidensya during the trial, kinalaunan, 20 yung nag-convict, 3 lang yung nag-acquit. O bakit nga ba? Bakit nga ba ayaw ni Senator Bato, Senator Amy, sino ba? Maybe Senator Bongo, Senator Robin, di ba? Mabibilang na ba natin si Senator Tito Soto? Kasi para sa kanya, hindi dapat tumawid di ba? So, bakit nga ba ayaw nila ituloy? Ba? At dinadaan sa technicality, ba? Ang issue. May kinatatakutan nga ba sila, katulad ng sinabi ni Senator Trillanes, na mabunyag ang ibang mga ebidensya? Di ba? Kasi kung wala kang kinakatakutan, true naman to mga kaklir. Unang-una, syempre, mahirap naman na may impeachment trial, lalo na ikaw yung subject matter ng impeachment, di ba? Ng impeachment trial. Mahirap yon, di ba? Pero kung sigurado ka na naman nanalo, may number na kayo Tama si Pinky Web. Kung may number ka na, at malinis ka pa, di ba? Maganda kasi malinis mo pangalan mo May number ka na, nalinis mo pa yung pangalan mo, saan ka pa? Di ba mas gugustuhin mong matuloy yung impeachment trial kasi para mapahiya yung mga nagbibintang sa'yo. Yung mga nag-aakusa sa'yo. Kasi malinis ka pala. Pero bago mo malinis yung pangalan mo, bago mo malinis ang pangalan mo, ayaw na ng mga kaalyado mo na lumawak pa yung kaalaman ng ibang tao patungkol sa mga ebidensya na maaaring isumiti dyan. No? Maaaring mga ebidensya na magpapatunay na ikaw ay corrupt. Diba? Yun yung nakakatakot dun kasi yung mga taong neutral, hindi yung panatiko kasi panatiko wala ka na magagawa diyan. Pag panatiko bulag na yan Bulag, pipi at bingi, wala na yan. Kahit gumasos na yan, kahit nakita nilang corrupt yung kanilang iniidolo, gagawa yan ng paraan
para maiba yung kwento.